Israel, ang ipinagpalang bayan ng Diyos na may matibay na pananampalataya at tagasunod sa lumikha ng sanlibutan na kinatatakutan din noon ng bawat bansa dahil sa husay nila pagdating sa larangan ng pakidigma, ilang ulit nang nagwagi sa labanan at tagumpay sa kanilang mga pananakop na hinirang ding bilang magigiting ng mga mandirigma. Isang relihiyoso, may matibay at tapat na paninindigan na tagasunod sa kautusan ng Diyos. Ngunit ano na nga ba ang Israel sa panahon natin ngayon? Kaya't sa bidyong ito ay yan ang ating tatalakayin ngayon. Kaya't kung handa ka na ay mag-subscribe ka na sa aming channel, i-like ang video at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pa nating mga talakayan. Maraming salamat po. Kasama ko ang Panginoon Diyos! Israel, isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo na may nuclear weapon na pang-18 hanay sa 145 mga bansa na may pinakamalalakas na military power sa mundo, na kung sa Pilipinas naman ay tayo'y pang 32. Ito'y ayon sa ulat ng GFP o Global Firepower. Ang bansang Israel ay wala pa itong nauulat sa pagkatalo. Dumaan man ang unang digmaang pandaigdig at pangalawang digmaang pandaigdig, nakamit pa rin nila ang tagumpay laban sa tatlong bansang Egypt, Jordan at Syria na pinagtulungan ng tatlong bansang iyan laban sa isang bansa lamang na Israel noong World War II. Israel din ang pinamaunlad na bansa at may advanced na teknolohiya sa kanlurang Asya na mayroong pinamataas na foreign exchange reserves na average na kayamanan sa bawat Middle East. Subalit sa ginhawa at tagumpay na nararanasan ng bansang Israel ay may mga kontrobersiya pa rin hindi maiwasan na babatikusin ng bawat bansa na sakop ng reliyong Kristiyano. Na noong January 9 sa taong ito ng 2023 na sina Moshe Gafni at Yaqub Ashir na dalawang miyembro ng Knesset na tagapagbatas o kung sa ating ngay senador ay nagpasa ng panukalang batas na naglalayo na ipagbawal ang pangangaral o pagsasalita sa salita ni Jesus Christ. Maging sa pag-uusap man sa cellphone at social media, na kung mapapatunayan man na lumabag sa batas na ito ay mapaparusahan sa pagkakakulong ng 1 taon, na kung menor de edad naman, ito ay makukulong ng 2 taon. Sinasabi ng dalawang miyembro ng Knesset na ito ay upang mapanatili ang kanilang relihiyon Jewish o Hudyo sa kanila nakagisnang pananampalataya at hindi ito mahaluan ng maling mga aral na dala ng mga Kristiyano. Ngunit ang batas na ito ay hindi sinang-ayunan ni Benjamin Netanyahu na Prime Minister ng Israel. Sinabi niya na pipigilan niya ang panukalang ito
Maraming salamat po. Shout out time.